Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat, lalo na sa inyo, Papa Dudut. Isa po ako sa mga libu-libong tagapakinig at subscriber ng inyong programa sa YouTube na Papa Dudut. Ganon din ay nakasubscribe na po ako sa Kaistorya YouTube channel. At ganon din po sa inyong Papa Dudut Family YouTube channel. Nakakaliw po kasi kayong panoorin kasama ng inyong mga kambal. Sumulat po ako sa inyo para may bahagi sa lahat ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Sakaling mapili ninyong i-upload ang aking liham. Siya nga pala, ako si Bisana, 51 years old. At tubong Zamboanga City. Taong 2000 ako noong una akong makatungtong ng Maynila. At 17 lamang ako noong mga panahong yon. Napilitan ako magtrabaho noon dahil mahirap lang ang buhay ko. At sa awa naman ng Diyos ay napasok ako ng trabaho bilang isang receptionist sa isang apartel sa Maynila. Doon ko nakilala si Al, isang pulis. And to make the story short, naging kami ni Al pero naghiwalay din kami dahil hindi niya nakuha noon ang pagkababae ko. Masakit yon para sa akin dahil minahal ko ng todo si Al. Kaso hindi ko na ibigay sa kanya ang pagkababae ko dahil natatakot ako noon, Papa Dudut, dahil si Al ang first boyfriend ko. At naapektuhan ang hiwalayan namin ng buhay ko. Samantala para makalimutan ko si Al ay sinubukan kong ibaling sa ibang bagay ang atensyon ko. Dahil nauuso ang text messaging noong 2000 ay kung kani-kanino ako nakipag-textmate. Hanggang sa doon ko nakilala si Leonard. Pinsan ng kaibigan kong si Tara. Papa Dudut, madali ko naka-vibe si Leonard dahil napakabait niya at masayang kausap sa text. Hindi nagtagal ay nagpasya kaming magkita noon. Pero sinama ko ang pinsan niyang si Tara habang siya ay merong sinama na isa pang kaibigan na siyang nakatakdang bumago sa takbo ng buhay ko. Bisana, pinsan ko rin tong si Nolan, pakilala ni Tara sa lalaking kasama ni Leonard. O Nolan, parang na-stroke ka na dyan na galaw-galaw din ng panga at dila pag may time. Pangaasal ni Leonard sa pinsan niyang halatang nagulat nang makita ko. Para ba siyang na-starstruck na kung ano. Magsalita ka naman tol, kumustahin mo naman tong kaibigan at workmate ko, ang wika ni Tara kay Nolan. Ay Bisana, ako si Nolan. Medyo awkward na wika ni Nolan sa akin. Pagkatapos ay nagkamay kaming pareho. Hi Nolan. So mahiyain ka pala. Wika ko naman sa lalaking kakikilala ko lang. Natawa naman si Leonard sa mga narinig mula sa akin. Naku Bisana, makapal din ang mukha ng lalaking yan. Mas makapal pa yan kesa sa akin eh. Sabi pa nito habang binubuking ang sarili niyang pinsan. Natawa lang din si Nolan. Sira ka talaga Leonard. Sabi pa nito. Teka Nolan, bakit ka ba natatameme dyan? Siguro nabighani ka sa kagandahan ni Bisana no? Ang sabi ni Tara habang patuloy na inaasar ang kanyang pinsan. Uy ikaw talaga Tara, natatawang saway ko sa aking kaibigan. Pagkatapos ay bumaling ako kay Nolan na noon ay parang nag-blush. Anyway Nolan, huwag kang mag-alala. Hindi ako suplada. Slight lang, kaya huwag kang ma-intimidate sa akin, ang sabi ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan na kaming apat. Doon na inobserbahan ko si Nolan. Mabait ito, hindi masyadong makwento pero kapag nagsalita siya ay napaka-interesante.
Sa huli naaliw ako sa magpipinsan kasi ang kukulit nila, lalo na si Leonard. Pero papadudot yung mga oras na yon ay nakafocus lamang ang atensyon ko kay Nolan. Ewan ko ba pero hindi ko maalis ang mata ko sa gwapo niyang mukha. Tall, dark and handsome. That time ay pinaghalang Richard Gomez at Danilo Barrios ang kanyang itsura. Kaya nga kapag lumilingon ako sa paligid ay napapansin kong pinagtitinginan kami ng mga tao sa paligid namin. Tinuturo nila si Nolan. Bukod sa itsura ay masasabi kong takaw pansin din ang malalaki niyang muscle sa katawan na bumabakat sa kanyang dry fit na damit. Tinanong ko si Nolan kung paano siya nagkaroon ng ganong kagandang pangangatawan. Ang sabi niya sa akin na 4 times a week siyang nagji-gym pagkatapos ng kanyang trabaho bilang call center agent. At simula noon papadudod ay nakuha na ni Nolan ang aking atensyon at ang aking puso. Hindi nga nagtagal ay naging textmate ko na rin si Nolan. Natatandaan ko na uso pa noon ang GM o General Messages at madalas akong mapadalhan ni Nolan ng mga inspiring at love quotes. Pero madalas, pinapadalhan niya ako ng personal messages at doon ay kinukumusta niya ako palagi. Samantala sa katagalan ng pagte-text namin ni Nolan ay unti-unting nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa bigla na lamang siyang nagparamdam sa akin na para bang gusto niyang manligaw. Hindi nga nagtagal ay sinabi na rin niya sa akin ang kanyang tunay na intensyon. Ang pangarap niyang maging girlfriend ako. Nolan, curious lang ako. Bakit mo naman napagdesisyonan na manligaw sa akin? Dahil ba sa mahal mo ko o baka naman gusto mo lang na ma-experience kung paano manligaw at magka-girlfriend? Usisa ko sa kanya pagkaraan niyang sabihin sa akin ang intensyon niyang ligawan ako. Nanliligaw ako sa iyo kasi gusto kita na mahal kita. Totoong mahal kita, Bisana. Maniwala ka sa akin. Kaso hindi ko alam kung paano ko didiskarte. Wala akong ideya kung paano ko ipapakita at ipaparamdam sa iyo na totoo yung espesyal na nararamdaman ko para sa iyo. Sagot niya sa akin. Sige Nolan, ligawan mo ko ng personal. Patunayan mo sa akin at totoo yung mga sinasabi mo at saka huwag kang kabahan. Dapat confident ka. Kasi kung malinis ang intensyon mo sa akin, ay walang rason para kabahan ka o matakot, hindi ba? Sabi ko naman sa kanya. Oo, tama ka, sige. Sa susunod lalakasan ko na ang loob ko. Bisana, salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Aniya. Ngunit agad akong nagsalita patungkol sa pagpayag kong ligawan niya ako. Pero Nolan, hindi ibig sabihin na kapag nanligaw ka sa akin sasagutin kita. Patunayan mo na sa akin na karapat dapat kang lalaki para sa akin. Yon ang wika ko naman sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot. Alam ko naman yon, kaya nga pagigihan ko ang panliligaw sa iyo. Dagdag pa niya. Napangiti naman ako. Nga pala, kung magregalo ka sa akin, wag naman puro bulaklak at chocolates. Baka naman sumakit na ang ilong ko sa kakaamoy ng bulaklak at tumaba ako sa kakakain ng chocolates. Biro ko pa sa kanya habang natatawa. Sige, mag-iisip ako ng ibang dadalhin sa iyo. Sagot ni Nolan sa akin pagkatapos ay ngumiti siya ng napaka-sweet sa akin. Nakaramdam naman ako ng kilig ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Alam mo Nolan, hindi naman ako partikular pagdating sa mga regalong ganyan. Kahit na wala ay okay lang sa akin basta maramdaman ko na mahal mo ko okay na ako dun. Ang sabi ko pa sa kanya. Bisana basta pangako. Gagawin ko ang lahat, matutunan mo lang akong mahalin. Yun naman ang binitawang pangako ni Nolan sa akin. Nakaramdam naman ako ng kilig ng mga sandaling yon. Alam mo Nolan, hindi naman ako partikular pagdating sa mga regalong ganyan. Kasi kahit wala, okay lang sa akin basta maramdaman ko na mahal mo ko ay okay na ako doon. Ang sabi ko pa sa kanya. Bisana basta pangako gagawin ko ang lahat. Matutunan mo lang akong mahalin. Yun naman ang binitawang pangako ni Nolan sa akin.
Samantala ay naisip ko noon na si Nolan ang kasagutan para matanggal ang nasa isipan ko na si Al. Kumbaga gagawin ko lang siyang panakipbutas. Kaya hinayaan ko lamang siya na ligawan ako. Pero dahil sa nakita ko kay Nolan na desidido siya na ligawan ako at nararamdaman kong mahal niya talaga ako. Kaya naisip kong sagutin na lamang siya kahit na hindi ko pa siya gaanong kamahal noon. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na habang tumatagal kami ni Nolan ay napapaibig na rin niya ako at tuluyang ko nang nakalimutan si Al. 2 years ang inabot ng relasyon namin ni Nolan bago dumating ang isang matinding pagsubok sa amin. Nabuntis ako ni Nolan. Pero ng mga panahong yon ay pareho pa kaming hindi handang maging magulang. Kaya naisip ko noon na ipalaglag na lamang ang bata sa sinapupunan ko. Pero tumanggi si Nolan dahil ayon sa kanya, isang malaking kasalanan sa Diyos ang abortion. Pananagutan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Oo, pananagutan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan bisana. Sabay nating haharapin to. Ang wika naman niya sa akin. Sa puntong yon ay nakahinga naman ako ng maluwag dahil handa akong panagutan ni Nolan. Pero nangamba naman ako noon sa magiging reaksyon ng pamilya ko oras na malaman nilang buntis ako. Tulungan mo naman akong sabihin to sa mga magulang at sa ate ko, ang sabi ko sa kanya. Sa puntong yon ay nakahinga naman ako ng maluwag dahil handa akong panagutan ni Nolan pero nangamba naman ako noon sa magiging reaksyon ng pamilya ko. Oras na malaman nilang buntis ako. Tulungan mo naman akong sabihin to sa mga magulang at sa ate ko, ang sabi ko sa kanya. Sige, hindi kita iiwan. Ako mismo ang magsasabi sa mga magulang mo. Ako na rin ang bahala sa ate mo. Kahit na tutol pa siya sa akin ipaglalaban ko pa rin ikaw sa kanya. Yun naman ang ibinigay na assurance ni Nolan sa akin. Sana tuparin mo yung sinabi mo sa akin. Wika ko naman sa kanya habang may kaunting kaba pa rin sa aking puso. Pero pinutol yon ni Nolan at nangakong tutuparin niya ang mga sinabi niya sa akin. Kaya kinabukasan ay sabay kaming humarap noon sa aking pamilya para ipagtapat sa kanila ang aming problema. At tulad ng aking inaasahan ay hindi naging magandang reaksyon ng pamilya ko. Pero inassured naman ni Nolan na handa niya akong panagutan. Sa huli napapayag din ang aking pamilya. Samantala pagkatapos noon ay nagpasya muna kaming mag-live-in. Gusto ni Nolan ng kasal pero ako na rin ang nag-insist na live-in muna kami habang nagsisimula pa lamang kami. Gusto ko kasing obserbahan muna kung magiging successful ba ang aming pagsasama. Kung sakaling makita ko at makonvince ako na successful nga ang pagsasama namin bilang partners ay saka na lamang ako magpapakasal sa kanya. Sa kabilang banda ay pumayag naman si Nolan sa setup na gusto ko. Papa Dudut, akala ko ang pagbubuntis ko lamang ang magiging pagsubok namin. Wala naman kaming problema pagdating sa usaping pinansyal. Pero after 6 months ay nagpasabi sa akin si Nolan na balak siyang idestino ng company niya sa Cebu para i-train ang mga upcoming call center agents na nakabase doon. Malaki na noon ang tiyan ko at malapit na akong manganak kaya nung una ay hindi ako pumayag. Pero napapayag din ako kinalauna nang mangako si Nolan sa akin na babalik siya kaagad pagkaraan ng 3 buwan. Papa Dudut, kinailangan naming magkawalay ni Nolan dahil sa pagkakataon. Mabilis ang mga buwan at dumating ang araw ng panganganak ko. Pero walang Nolan ang bumalik sa akin. Halos hindi ko kayanin ang sakit pero lumakas ang loob ko. Dahil tumawag si Nolan sa akin. Punong-puno kami ng pag-asa noon na isang araw ay mabubuo kami bilang isang pamilya. Pero hindi ko akalain na yun na pala ang huli naming pag-uusap dahil nawala na siya ng contact sa akin. Sobra kong nag-alala noon kay Nolan at sinubukan ko siyang puntahan pero bigla na lamang siyang nawala. Dahil doon ay naiyak ako. Doon ko na-realize na tila tapos na ang yugto sa amin ni Nolan. Papa Dudut, hinanap ko si Nolan noon pero hindi ko siya makita-kita. Pero dahil sa pagmamahal ay nagpatuloy akong umasa noon na isang araw ay babalik siya. Kaso isang araw ay isang text message ang tumapos ng lahat.
Nag-text sa akin si Nolan at sinabi niya noon na gusto niyang makipaghiwalay dahil hindi pa siya handang magkapamilya. Hindi ko matanggap yun, Papa Dudut, kaya patuloy ko siyang hinanap sa Maynila. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng text message mula kay Nolan at sinabi niyang gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Kaya dali-dali ko siyang pinuntahan sa opisina niya. Nang makita niya ako ay nagulat siya at dinala niya ako sa parking lot para doon kami mag-usap. At yun nga, Papa Dudut, hindi ko inaasahan na malalaman ko ang isang katotohanang gigimbal sa aming relasyon. Sino si Jessie? Nolan, sino siya? Siya na ba ang pinalit mo sa akin? Siya na ba ang mahal mo? Ano, sumagot ka? Hysterical na sabi ko kay Nolan nang malaman kong may ibang babae na siyang kinakasama doon sa Cebu. Umuwi ka na, tanging nasabi lamang ni Nolan sa akin. Nolan, bakit mo nagawa to sa amin ng anak mo? Bakit? Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa iyo at ginawa mo to sa akin? Umiiyak akong kumpronta sa kanya. Niyakap lamang ako ni Nolan pero umiwas ako. Patawarin mo ako, Bisana, tipid niyang wika. Nung sinabi mo sa akin sa text nung isang linggo na hiniwalayan mo ako dahil hindi ka pa handang magkapamilya, alam mo ba, iyak ako ng iyak noon. Hindi ko matanggap yung mga ginawa mo sa amin ng anak mo. Tinalikuran mo kami ng walang dahilan. Ang sakit no, Nolan. Umiiyak kong paliwanag sa kanya. Kaya ako naman nagawa yon kasi inaamin ko na duwag akong harapin ang responsibilidad ko sa iyo sa anak natin. Hindi pa ako handang maging ama, sagot niya sa akin. Kung hindi ka pala handa, edi sana sinabi mo kaagad. Galit na balik ko naman sa kanya. Hindi ko nasabi sa iyo kagad kasi hindi ko alam kung paano sasabihin. At saka hindi pa rin kasi ako sigurado kung talaga bang mahal kita. Katwiran naman niya sa akin. Kaya pala naghanap ka ng ibang babae, ganun. Balik ko sa kanya. Mas mahal mo ba si Jessie kesa sa akin, tama ba? Tanong ko pa sa kanya. Sa totoo lang ay nalilito pa rin ako hanggang sa ngayon. Bisana, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa anak natin. Makakatanggap ka pa rin ng sustento sa akin. Pero hindi sustento ang gusto ko mula kay Nolan. Huwag na, ang sabi ko sa kanya. Kaya ko na mag-isa yon, Nolan. Ayaw ko nang pagpilitan pa ang sarili ko sa iyo. Alam ko naman kasing hindi mo ako mahal. Kaya lang talaga kita hinanap para malaman lang yung totoo. Sige na, Nolan. Gawin mo kung saan ka magiging masaya. Sana ngayong araw na to ay maghiwalay na lang tayo ng maayos. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang palayain mula sa obligasyon niya sa akin. Pero hindi nagtagal ay nagsisi din ako kung bakit ko pinakawalan si Nolan, kaya sinubukan kong kontakin si Jessie. Pero nang makausap ko siya ay nawalan na ako ng pag-asa dahil hindi na raw niya pakakawalan pa si Nolan kasi mahal niya ito. Sumuko na ako noon pero puno ng galit ang puso ko. Pero pagkaraan ng isang taon ay dumating sa buhay ko ang isang lalaking si John. And to make the story short ay naging kami at pinakasalan niya ako. Pero sa 5 araw simula nang ikasal kami ay nakaramdam ako ng lungkot at pagsisisi. 5 araw na tayong kasal pero sa mga araw na yon hindi ko maramdaman na naging masaya ka sa akin. Bakit? Bisana, tabatin mo nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Willing ka ba talaga na pakasalan ako? Tanong ni John sa akin habang nasa honeymoon kami. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang sabi ko na lamang. Pero deep inside ay iba ang nararamdaman ko at nahalata yun ni John. Ano bang gusto mong gawin ko para maging masaya ka? Sa piling ko. Biglang tanong niya sa akin. Pero hindi ako sumagot noon at nakita ko naman ang uneasiness sa mukha ng aking asawa. Bisana, ayaw kong isipin na nagkamali ka ng desisyon na pakasalan ako. Natatakot akong isipin na sa dinami-raming pinagdaanan natin ma-realize mo isang araw na hindi mo pala ako mahal. Alam mo, masakit yun para sa akin. Sana wag mangyari yun sa akin, Bisana. Kasi kakamatay ko yun. Sabi niya sa akin.
Nakaramdam naman ako ng guilt sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Nagpatuloy naman si John sa pagsasalita. Bisana, kung naguguluhan ka pa sa mga nararamdaman mo para sa akin, hayaan mo sana akong patunayan sa iyo na hindi ka nagkamali ng desisyon na pakasalan ako. Mahal na mahal kita at handa akong ibigay sa iyo at sa anak mo ang lahat. Maging masaya lang kayong dalawa. Bisana gagawin ko ang lahat, mabigyan ko lang kayo ng maayos na buhay. At pinapangako ko sa iyo, hindi ko gagawin yung ginawa ng tatay ni Leia sa iyo. Hindi kita iiwan at sasaktan. Pangako, aniya. Pero Papa Dudut, hindi naging sapat yon para manatili ako sa poder ni John. Dahil noong araw ding yon ay nagpa siya akong tumakas sa aming bahay kasama ang anak kong si Leia. At noong mga panahong yon ay wala na akong intensyon na bumalik pa sa aking asawa. Papa Dudut, pangit mang pakinggan. At alam kong magagalit sa akin ang mga listeners mo, pero kahit kailan ay hindi na ako nagparamdam sa aking asawa. Oo, umalis ako ng walang paalam, umalis ako ng walang matibay na rason para gawin ko yon sa kanya. Nakonsensya ako noon pero sa una lang yon. Nakalimutan ko rin ang asawa ko at hindi na ako nakibalita pa sa kanya. Samantala, isang araw ay hindi ko ina-expect na magaganap ang isang pangyayari. Muling pinagtagpo kami ng landas ni Nolan. Walang anumang hurt feelings, dinala ko ang aking anak kay Nolan at masaya silang pareho nang sila ay magkita for the first time. Pagkatapos noon ay isang pagpapatawad ang binitawan niya sa akin. Patawarin mo ako, Bisana, kung iniwan ko kayo dati. Alam mo ba, sobra akong nagsisisi. Na-realize ko kasi kung gaano kayo kaimportante sa buhay ko. Bisana, ikaw palang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong pumunta sa inyo pero wala akong lakas ng loob noon. Natatakot kasi ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Pero ngayon, may lakas na ako ng loob na ipaglaban ko kayo ng anak ko. Mahal na mahal ko kayo ni Leia, Bisana. Yun ang sinabi niya sa akin. Sige Nolan, tinatanggap ulit kita. Yun naman ang sagot ko sa kanya. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako iniwan pa ni Nolan. Nagsama na kami sa iisang bubong at namuhay bilang isang masayang pamilya. Nangako rin kami sa isa't isa na hindi na maghihiwalay pang muli at kakalimutan ang lahat ng mga masasakit na alaala sa buhay namin. Samantala ipinagtapat ko rin kay Nolan ang tungkol sa amin ni John at tinanggap naman niya yon. Si John naman ay sinubukan kong kontakin sa pamamagitan ng mga magulang ko. At isang araw ay nag-meet kami dalawa at nag-offer siya sa akin ng annulment at nangakong siya ang sasalo ng lahat ng gastos. Pumayag na rin ako at humingi ng tawad sa kanya. And to my surprise ay madali niya akong pinatawad at nangako na despite of what happened sa relationship namin ay willing siyang maging kaibigan ko. Pumayag na rin po ako. And here we are, after 3 years ay approve ng korte ang annulment namin at naikasal na rin kami ni Nolan habang si John ay nanatili kong kaibigan hanggang sa ngayon. Sa mga nakarelate sa istorya ko ay hindi dapat na pagkakamali ng isa ay tatapatan mo pa ng isang pagkakamali. Dahil sa isang nagmamahalan ay hindi mawawala ang pagsubok para sukatin kung hanggang saan ang kaya ninyong ibigay para sa isa't isa. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang ang sulat ko and more power sa inyo at sa inyong stasyon. Lubos na gumagalang, Bisana. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.